Yung kasalukuyan, nasa peloton pa rin at si Mervin Corpus naman umaalagwa na unti-unti. Ito po nakikita ninyo, pabilis ng pabilis ang tempo ng mga nasa lead pack natin, no? At maya-maya po, maya-maya bibigyan pa po uligay namin ng update kung gaano na muli kalayo. Kanina po 1 minute and 4 seconds na po ang layo. So wala dyan sa grupo na yan, sa ating lead pack. Itong si Ju Dayong, nandun siya sa peloton. Kani-kanina lang, about 10 kilometers away. Siya ay nasa gitna. He is in the middle. Pero alam mo, itong si nanalo kahapon na ITT na si Joseph Abiñar, talaga namang he's really trying to sustain this kind of a run na kani-kanina pa nandito. Itong si Joseph Abiñar sa ating breakaway group, Randy. Yes, coach, talagang makikita natin ang galawan, no? Meron isa dito, no, foreigner, si Muhammad Khairul, number 81 po 'yan. Makikita niyo po diyan, kabilang po siya, no? Sa lead pack natin at itong si Rosie D. Nur. Ang tanong, are they going to go for a stage win or aabangan nila itong si Ju Dayong upang bigyan nila ng ayuda o rahatakin nila paakyat? Partner, breaking to at this point of the race, hindi pa tayo tapos, no? We're still about 68 kilometers. Mervin Corpus is the provisional yellow jersey at this point. At this point pa lamang, dahil sa nagiging kalamangan niya dito kay Ju Dayong. So ibig sabihin po niyan mga kaibigan, sa overall leadership, kinain na po ni Mervin Corpus yung 2 minutes and 10 seconds. Provisional po yan. Kung magpapatuloy sa paglayo itong 11-man lead pack na kinabibilangan ni Mervin Corpus at patuloy na mababantayan ng mga kanyang kasanggang Pilipino from MPT Drive Up, itong si Ju Dayong sa kalagitnaan ng peloton, ay malamang makakita tayo ng isang Pilipinong kampiyon. But of course, it's not yet over till it's over. Ang nasabi lang po natin, at least provisional ay pansamantala nakuha na ng ating malayo-layo pa rider. to. Partner, ano ba nagiging kwento natin dito kay Ju Dayong? Yes, as of this point, pinalamang ng konti, nakakalamang ng konti itong si Mervin Corpus. Pero pag itong si Ju Dayong, nakita nating sumubok na makauna, no? Makaalpas doon sa grupo ng peloton, i-expect natin, dadali na naman yan. Hahatakin na naman yan yung peloton palapit doon sa ating breakaway group. Is that gonna happen? That is something na makikita natin here in this event. Kung papayagan nilang kahit na doon sa peloton, makaalpas itong si Ju Dayong. Iyon nga mga kaibigan, muli pinapaalam namin sa inyo sa mga bagong pasok, sa mga bagong nag-tune in sa ating mga nanonood sa live. Anytime po, of course, may mga signals po tayo na talagang sobrang hina. Pero ihahatid po natin yan from the ground at ang latest nga na balita, provisional leader na po si Mervin Corpus. Kinain niya po yung 2 minutes and 10 seconds na lamang ni Ju Dayong. Ibig sabihin, at this point in time, talagang bakbakan ang labanan dahil magpapalitan na lamang po yan sa unahan. Kung magpapatuloy yung ganitong pace, isipin na lang, ganito na lang isipin ni Mervin Corpus, ganito na lang isipin niya. Ang isipin niya, pantay lang sila ng pinagmulan at pantay lang din ang kanilang tatahakin na finish line ni Ju Dayong. Ipagpatuloy lang niya itong pace na ito. Ito ang tinatawag na step-by-step partner, no? Habang kumakain tayo ng number of kilometers going to the finish line, dapat talagang masustain ni Mervin Corpus ang ganito pagpadyak. Number 141, we are looking at him right now. Yes, he is in the peloton at napakaraming nasa harapan. That is a very big peloton. He is in the middle right now. Ju Dayong, our yellow jersey bearer. Pero hanggang ngayon na hindi makaalpas dito sa napakalaking peloton itong South Korean rider. Okay mga kaibigan, nakikita nyo po mga kaibigan itong yellow jersey
wearer natin, Jude Dayong, patuloy po siyang nasa kalagitnaan ng peloton at sa kanyang bandang likuran nagkakaroon ng mga double files, mga kaibigan. Pahaba pa rin po ito. Anytime po, ine-expect natin gagawa ng kanyang move itong si Jude Dayong. Of course, 10 ng mga nasa peloton, no, na hindi kasama dito sa leadman group natin. 11 po ito na kung saan kabilang po si Mervin Corpus. Si Mervin Corpus ng MPT Tribe Hub, kasama niya si Mark Lupiano. Ito ang maganda rito, coach, ano? Magka meron kang sparring partner, no, dito sa lead group, ay medyo gagaan ang yung trabaho. Bakit ka mo hindi, no? Meron ding special award, no? Napakalaki, no, na makukuha ng mananalong koponan, no? So doon pa lang sa award na yon, kailangan talaga very specific ang maging game planning ng mga coaches natin. And we have talked about that. Anong klaseng approach ang gagawin nila? Nakikita natin, tamang-tama, no? Mervin Corpus, very aggressive from the get-go there in Lingayen, Pangasinan. Yes, coach. Of course, nangunguna naman pa rin ang Standard Insurance Philippines sa team competition sa tinatawag na Team General Classification. At ang MPT Drive Hub cycling team ay pumapangalawa, 32 seconds behind. Pangatlo, ang Go for Gold Philippines. Yan po ang labanan naman ng mga kupunan. Kaya nakikita po natin, mga strategy for today, meron po tayong strategy na kung saan ang mga kupunan magbabantayan, ilalarga ang kanilang mga top riders at magbabantay naman yung kanilang mga domestic. Ang time gap po of breakaway to peloton now, it's 2 minutes and 40 seconds. Kaya nga po, ano, yung 210, yung 210 kanina, lamang na siya ng 30 na ngayon. seconds, ha? Yan, Kung matatapos ang karera ngayon. Yes. No, kung matatapos Oo. ngayon. Kaso hindi pa eh. No? Kung baga sa basketball partner, simula pa lang to ng papasok ng ating third quarter. Okay mga kaibigan, Mervin Corpus is still leading provisional yellow jersey wearer natin, Dwayne Entertainment. Bigyan pa natin, no, ng ano ba, sino ba itong si Mervin Corpus uli at bigyan natin ng view ang ating mga kababayan. Of course, para sa MPTC Tour of Luzon 2025, siya lang ang natatanging Pilipino na nakabreak dito sa record na oras nitong si Jude Dayong. At most probably, siya magiging, of course, future Korean heartbreaker na kung tatawagin natin, ano? At dating miyembro to ng 7-Eleven Road Bike Philippines. Yes, salamat Dwayne. Iyan pa lamang po, maya-maya